Kinonsulta ng resibo sa isang abogado kung sino nga ba dapat managot sa nangyaring pagsagasa ng ambulansya. Sa ngayon, nag-aagaw buhay na si Marvin. Kailangan natin malaman kung sino ba talaga yung employer ni driver. Under our civil code, the employers kasi are liable by to the acts of their employees. Pinuntahan ng resibo ang Barangay Talon 3, Las Piñas City para kunin ang kanilang panig. Ayon sa kanila, hindi nila pinabayaan ang biktima. Gusto namin ipaalam na hindi namin sila pinabayaan kasi talagang yung unang daw namin nadagdagan yun dahil kailangan siyang i-intubate. So naging 98 siya hanggat sa makapasok siya sa ER, hanggat maibigay ko sa kanya yung pera, nagpaalam kami ng maayos. Ginawa po namin lahat po. Wala po kaming kapabayaan na ginawa sa kanya. Ipinakita rin nila ang mga kaukulang dokumento na nagpapatunay na ang mismong barangay ang nagmamay-ari ng ambulansya. Ito po yung aming ORCR ng aming ambulansya na nakarehistro. Sinubukan ding kunan ng panayam ng resibo ang driver ng ambulansya na si Ronnie Reyes. Inamin niyang hindi niya napansin na patawid si Marvin noong mga oras na iyon. Makatanggap po ako ng tawag mga 6 o'clock po, bago mag 6 o'clock ng gabi po, ng gabi ng November 9 po ng Sabado. Hindi ko po talaga naramdaman, ma'am. May tumama po sa akin tao talaga, ma'am. Kasi una-una po, ang po sa ambulansya, pag may ganun tamang tao, wala ka sakay, hihintuan mo talaga yun, kukunin mo yung tao. At ang wangwang ko po talaga, pulsa rin po kasi na ako pulsa rin po talaga ako pag ganun eh. Hindi ko siya narinig tumama sa akin. Malaking tanong din sa pamilya ng biktima kung totoo nga bang re-responde sa isang emergency ang ambulansya. Ito po yung katibayan na tumawag po ang command center na naka-on duty po ako nung araw na yun. Nakalagay po rito lahat ang pangalan po ng pasyente at ang address po ng pasyente. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.